Hi guys! Kumusta? I'm Dessa. And I'm Julie. And you're watching JGA Bukal Tansa. Things to remember bago tayo mag-start sa ating prayer meeting. Number 1. Gather your family. Number 2. Prepare your Bible. Number 3. Avoid any distractions. And lastly, prepare your heart. Enjoy watching! Hi! Kamusta po kayo mga JGians ko? Alam ko na namimiss nyo na ang bawat isa. At ako rin, namimiss ko na rin kayo. Hayaan nyo, magugulat tayo isang araw, magkita-kita rin tayo. Di ba? Kaya dahil dyan, gusto ko magpatotoo. Gusto ko itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang ginawa. Alam nyo, nitong mga nakarang lockdown, talagang walang trabaho, siyempre walang kita, pero andyan yung provision ng ating Panginoon. Hindi siya nagpapabaya sa akin at higit sila sa aking pamilya, siyempre. At andun yung nagkaroon kami ng family bonding. Yun ang maganda ron eh. At nagkaroon kami ng oras upang kami sama-sama manalangin, sama-sama kami kumain, sabay-sabay, di ba? Ang sarap ng pakiramdam yun na minsan lang nangyayari. Pero niloob ng Diyos na kami ay pinagsama-sama. Maraming salamat sa Panginoon dahil andyan yung provision niya, yung kalakasan niya sa amin. Hindi po kami nagkakasakit, hindi po kami nagkakahawaan dito sa virus na ito. Kaya sa kanyang papuri. Maraming salamat sa Panginoon. Yun naman po. At guys, magkikita tayo muli. Bye-bye. Love you. Hello po, good evening po sa ating lahat. JGA, na-miss ko po kayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko pong itaas ang ating Panginoon sa mga naranasan po namin pagpapala nung nakaraang lockdown. At alam ko rin na nakaranas din po kayo ng biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Isipin nyo na 3 buwan po tayo na lockdown, pero ang biyaya po ng Panginoon ay nasa atin. Patuloy niya tayong pinapagpala at pinapagtibay sa kabila ng naranasan natin. Unang-una po ang aking itataas yung nangyari po sa amin, na nawala po si Kuya Andy. Naranasan po namin ang mabigat na pagsubok na nangyari sa pamilya namin. Hindi po namin siya nakasama, hindi po namin siya nabantayan sa kabila po ng nangyari po sa bansa natin na bawal po na dumalaw, bawal po pero sa biyaya po ng Panginoon nalampasan po namin. At ngayon po si Kuya ay nasa kasama na po niya ang Panginoon at kasama na rin po niya ang mama at papa ko. At ang the best po na binigay ng Panginoon sa amin ay nakabalik po siya sa Panginoon. Hindi po namin ito inaasahan, pero may plano ang Panginoon sa bawat isa sa amin, sa bawat isa sa atin. At salamat dahil hindi niya po kami pinabayaan sa kabila po na naranasan po namin yon. Patuloy kami, Panginoon, patuloy niya kaming pinagbuklod at pinagtibay ng magkakapatid. At salamat, binabalik ko ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Pinupuri ko ang Panginoon Diyos at pinapasalamatan sa kanyang ginawa sa akin, sa amin. Nung nagdaang lockdown, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon Diyos kasi hindi pa man ito nangyayari, ngunit ang Diyos may nakalaan na para sa akin. Alam niyo po ba, yung ate ko, pinadalaan ako first week pa lang ng March. Wow, grabe. Sabi ko, ay bakit? Sabi niya, basta nakakatuwa naman dahil after that, sabi niya, mamili ka na. Hindi ka na ng bigas, mag-grocery ka na. Ang laki nun. Sabi ko, napakalaki naman ito. Sabi ko gano'n. Pero alam niyo po, after that, nung nakapamili na ako, nung nag-lockdown,
Kaya pala, dahil gusto kong pagpalain ng Diyos. At naalala ko nga nung time na nagsisik ako sa Lord. Siyempre, ito na yung time na talagang mag-quiet time, mag-pray, mag-fasting. Alam niyo po, nang usap ang Panginoong Diyos sa Matthew chapter 20, verse 1 to 20. Andun po yung workers of the vineyard. At nakita ko po din yung sarili ko na habang nagtatrabaho sa Panginoon, di ka talaga pagkukulangin. At may sweldo, ang galing. At alam niyo po, nakukuha ko po talagang mag-Bible study. Nagpupunta ako sa cell group ko doon po sa Springtown. Alam niyo po, grabe. Hindi nagkulang, hindi nawalan. Bagkus ako pa ngayon nagpapahiram, nagsishare, nagbibigay. Kasi ko, Lord, ang galing. Talagang grabe yung pagpapala na natatanggap ko. Good health sa amin, kami ng nanay, ang saya namin magkasama. At alam niyo po ba, yung mga ayuda na mga nabibigay no, sa barangay, alam niyo, meron pa. Gusto nyo, marami pang bigas sa bahay namin. So, parang kasi kami lang yung kumakain ng nanay. Halos hindi nababawasan. So, glory to God, talagang salamat. Kasi kapag worker ka ng Diyos, talagang siksik, liglig, nag-uumapaw ang pagpapalang tatanggapin. Kahit na wala nang trabaho, pero meron pa rin pera at marami pang nakastore na pagkain sa bahay. Salamat. Sa Panginoon lang ang papuri at pasasalamat. Salamat po. What's up, JG? Kamusta po ang bawat isa? Pwede na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Sumigaw nga po ng Amen. Amen! Bago po yan, may babasahin lang po sa Awit 59, 9 to 10. Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan, ikaw ang mugo at aking kanlungan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Tayo po tayo. Yes, Lord, Father God, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan sa oras ng kahinaan, Panginoon, Lord God. At Panginoon, ibabalik namin, Panginoon, Lord God, ang pinakamataas na mapuring pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon, Lord God. Papupurihan ka namin, Panginoon, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, Lord God.
iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, ang bulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo.
Panginoon Lord God, yung pagpupuri namin, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, dahil lugi yung paglaan ng oras namin na purihin ka, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa kapahingahan, Panginoon Lord God, sa iyong presensya, Panginoon Lord God. Lord, tunay na ikaw yung aming kalakasan, Panginoon Lord God, at ang aming sandigan, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon, na totoo, Panginoon Lord God, sa piling mo may buhay, Panginoon Lord God. Lord, kaya ako, Panginoon Lord God, samahan mo pa kami, Panginoon Lord God, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon Lord God. Lord, salamat po, Panginoon Lord God, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na pagpurit sa pagsamba, Panginoon Lord God. In the name of Jesus, mighty name, amen. Praise God! Hallelujah! Salamat sa lahat ng nagpatotoo, tunay na dakila at kamangha-mangha ang ating Diyos. Talagang sulit pag sa Panginoon tayo umasa at nanampalataya. At maraming salamat din po sa worship team na dinala tayo sa presensya ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ngayong gabi, dadako na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating prayer meeting, ang pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Bago po ang lahat, samahan po muna ninyo akong manalangin. Panginoon, magandang gabi. Pinupuri ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan, kinikilala namin ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kaming maunawaan at maintindihan ang inyong nais sabihin. Gamitin po ninyo ako bilang tagapagdala ng iyong mensahe, tagapagsalita ng iyong mensahe para sa gabing ito. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, magandang gabi. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ang lahat, balikan po natin ng bahagya yung tinuro sa atin ng ating kapatid na si Ate Desa. Tinuruan niya po tayo about the Bride of Christ. At habang nananalangin po ako para sa mensahe ngayong gabi, ay dinala pa rin ako ng Panginoon sa usaping Bride of Christ. Kaya po ang title po ng ating mensahe ngayong gabi is The Radiant Bride of Christ. Matatagpuan po ang ating teksto sa Revelation chapter 19 verse 7. At bago ang lahat, alamin po muna natin ano bang ibig sabihin ng radiant. Ayon po sa aking pagsasaliksik, ang ibig sabihin po ng radiant ay sending out light, shining or glowing brightly. At habang ako po'y nananalangin para sa mensahe ngayong gabi, dinala po ako ng Panginoon na ang ibig sabihin ng radiant ay glory and presence bearer of Christ. Ikaw at ako ay tagapagdala pala ng kaluwalhatian at presensya ng Panginoon. Grabe, ito pala dapat ang nakikita sa atin, ang kaluwalhatian at ang presensya ng Panginoon. At ngayong gabi po, nahati po ang mensahe na to sa 4 na bahagi. At ang una po, ay basahin natin ang Revelation 19 verse 7. Let us rejoice and exalt Him and give Him glory, because the wedding celebration of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Kung may katabi ka, kalbitin mo nga siya. Sabihin mo sa kanya, handa ka na ba? Amen. Ikaw at ako ay dapat handa na ngayong gabi para sa mensahe ng Panginoon. Dahil number 1, it started when we say yes to God. May dalawang bahagi po para sa akin ang ibig sabihin nung nag-yes ako sa Panginoon. Una po, when I say yes to God, nung tinanggap ko po siya bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. At pangalawa po, when I say yes to commitment, when I say yes to obedience, and when I say yes to the will of God. Pangalawa po ay yung nag-say yes at nung nagtalaga na ako ng tunay at buo sa Panginoon. Yung ibinigay ko na ang buhay ko sa Diyos. At when we say yes to God, we must have a relationship with the Lord. Hindi po pwedeng when we say yes to God ay 50-50. May relasyon tayo sa Panginoon at nasa mundo pa rin tayo. Dahil po, when we say yes to God, dapat 100% na may relationship
tayo sa Panginoon. Kapatid, buo na ba yung loob mo na nagsabi ka ng yes to God? Kasi gusto ko pong i-encourage ka muli kung nagdadalawang isip, nahihirapan, may mga tanong ka sa puso't isipan mo simula nung sumunod ka sa Panginoon, I just wanted you to be encouraged again. I just wanted you na talagang fully surrendered natin yung buhay natin sa Panginoon. Let go of anything. Talagang muli nating ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Dahil when we say yes to God, we say yes and amen to God para ibigay ang ating buhay. And as a bride of Christ, napansin po ba ninyo, lalong tumatagal yung ating quarantine at lalo rin pong tumatagal ang ating service. Di pa ulit tayo muling nagkikita because the Lord wanted us to prepare personally bago tayo muling magsama-sama as a bride of Christ. Ikaw at ako ay hinahanda na ng Panginoon for the great wedding celebration because the Lord is preparing the radiant bride of Christ. Parte ka nun, kapatid. Ipinapaalala ko at ipinapaalala ng Panginoon na ikaw ay parte at bahagi sa pagiging radiant bride of Christ. Hindi babalikan ng Panginoon ang iisang tao. Hindi babalikan ng Panginoon ang nagdadalawang isip. Hindi babalikan ng Panginoon yung may pag-aalinlangan. Ang babalikan ng Panginoon ay all those people who say yes to God at yung may deeper relationship sa Panginoon. Ngayon, we have delays because the Lord is preparing us more and more and more. The Lord wanted us to go deeper and deeper sa ating relasyon sa Kanya. When the time has come na talagang magsasama-sama na tayo muli sa ating worship service, ikaw at ako, gusto ng Panginoon ay assured sa tinanggap natin mula sa Kanya. And the Lord is preparing us individually to be part of His bride. Kasi po, nais ng Panginoon na buong puso tayong handa sa muli niyang pagbabalik. At parte ka niyan, pinapaalala ng Panginoon, parte ka niyan, kapatid. At kahit kailanman, ang Panginoon ay nais kanyang makasama. Ayaw kanyang maiwan. Kaya, for these delays na nararanasan natin, na patuloy tayong under ng quarantine, let's make talaga na magamit itong pagkakataon na to na mas lumalim at mas lumalim pa sa Panginoon. Let's seek the Lord. Hayaan natin yung generation natin ngayon talagang sinisik ang Panginoon. Hinahanap, ninanais-nais ang presensya ng Panginoon. Alam na alam kong ikaw at ako ay tinawag ng Panginoon to be part of His radiant bride. Kaya sikapin natin, pagsikapan natin na talagang magawa yung parte natin. Pero hindi sa sariling lakas natin, kundi sa pagsama at paggabay ng banal na Espiritu. Let's say yes again to God. Kapatid, nalid lang po akong manalangin. Kung ikaw ay nagdadalawang isip, may tanong, may pangamba, kung talaga bang tinawag ka ng Panginoon o talaga bang parte ka ng bride ng Panginoon, samahan mo akong manalangin saglit. Panginoon, we know that everything works together for good for those who love you, O God. Kaya Lord, sa nakikinig ng mensaheng ito at ng panalangin ito, Panginoon, kung siya ay may tanong, pag-aalinlangan at kabagabagan, Panginoon, touch his heart, touch her heart, O God. At Panginoon, speak to them, O God, kung paano mo siya gustong ibalik at kung gaano mo siya hinahanap-hanap at kung gaano mo siya gustong kasama sa muli mong pagbabalik, Panginoon.
I pray, O God, for the one who is listening na talagang ma-encourage, bumalik, maramdaman yung init ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan po yung unang puntos natin. At ang pangalawa po, we must allow the Holy Spirit to transform us into a worthy bride. Nais ng Panginoon na ikaw at ako ay mayroong transformation. The word of God ay talagang natatransform tayo sa isang bagay na banal, sa isang bagay na katuwiran ayon sa pagkatawag ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay nagbabago. Ang salita ng Panginoon ay hindi information. The Word of God is transformational word. Hindi lang ito information word. The Lord wanted us to be a worthy bride. Nais ng Diyos na tayo ay maging ganap at karapat-dapat bilang bride ng Panginoon. Dahil sabi po sa Ephesians 5:27, and to present her to himself as radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Kapatid, nararamdaman mo na patuloy tayong tinuturuan at ginagabayan ng Panginoon. Nung ito ay tinuro sa atin ng kapatid nating si Ate Desa, nabanggit niya na dapat tayo ay maging banal at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon pag siya ay bumalik. At nais itong ipaalala sa atin ng Panginoon that we are called as a radiant church, as a radiant bride of Christ. Gia is being called as a radiant bride of Christ. Kapatid, uulitin ko, parte ka nito. Kasama ka nito. Kaya, this is the time that we need to let go. Let go of those things that are not worthy to the Lord. May delays tayo nararanasan kasi nais pa ng Panginoon linisin tayo personally. Nais pa ng Panginoon nagabayan tayo personally. Nais pa ng Panginoon naturuan tayo na mag-let go. Alisin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating puso, sa ating isip, at kung paano tayo mamuhay. Sabi po dito, to present her to himself. Kasi po, ipapakita o ipe-present natin ang ating sarili before God. And the Lord wanted us na talagang we are carrying the glory and presence of God. We had talaga the time na meron tayo ngayon na magamit natin as the Lord is preparing us to be His radiant bride. Ano pong tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Number 3, spending more time with God. Nais pa ng Panginoon na magbigay tayo ng oras, maglaan tayo ng oras sa Kanya. Dahil sabi po sa James 4:8, move your heart closer and closer to God, and He will come even closer to you. But make sure you cleanse your life, you sinners, and keep your heart pure and stop doubting. Pag-aralan po natin ang sinabi ng Panginoon dito. Una po, move your heart closer and closer to God. As I pray, nakakalungkot mang isipin, marami ngayon ang malayo ang puso sa Panginoon. Marami ngayon ang nanglalamig, nanghihina, nanglulupaypay, at nawala na ang first love sa Panginoon. Pero ano pong gustong ipaalala ng Panginoon ngayon? Move your heart closer and closer to God. Kapatid, malayo ba yung puso mo ngayon sa Panginoon? Malayo na ba yung unang pag-ibig mo sa Panginoon kesa ngayon? Ito yung nais ng Panginoon sa'yo. Nais ng Panginoon sa atin. To move our heart closer and closer to God. Ito yung pangako niya. He will come even closer to us. Pangako niya to. At hindi mababali ang pangako niya. At hindi mapapahiya ang sino mang nagtitiwala sa Kanya.
Ano pong kailangan nating gawin? Kailangan po meron tayong heart na talagang ang hinahanap-hanap, ang nais ay ang Panginoon. Ano pa pong hinahanap ng Panginoon? A repentant heart. Nais ng Panginoon na talagang maunawan. Sinabi na po ito last week sa atin na kailangan natin magkaroon ng repentant heart. The Lord really wanted us to have a repentant heart. Inuulit-ulit niya to sa atin dahil importante. Alam niyo po, nung pinaalala sa akin to ng Panginoon habang ginagawa ko tong mensahe, I can really feel yung pagnanais ng Panginoon for us to have a repentant heart, a humble heart, yung talagang bowing down before God. Sabi po dito, but make sure you cleanse your life. The Lord wanted us sa gantong pagkakataon na magpalinis at magpalinis at magpalinis sa Panginoon. Hindi babalikan ng Panginoon ang bride na punong-puno ng stain, punong-puno ng dumi, punong-puno ng sin, dahil ang babalikan niya, yung bride na talagang glowing and radiant before Him. Kapatid, kung nagnanais ka na talagang magawa ito, manalangin tayo muli. Kung ikaw yung nahihirapang lumapit at tumawag sa Panginoon kasi yung enemy binibigyan ka ng pag-aalinlangan, yung enemy binibigyan ka ng condemnation, samahan kita sa panalangin. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na talagang magkaroon ng repentant heart, na talagang makalapit kami sa iyo, makatawag kami sa pangalan mo. Lord God, itong mensahe na nais mong ipaabot ngayong gabi, tulungan mo kami kasi hindi namin kaya sa aming mga sarili. Banal na Espiritu, we need you. We need your power. We need your mercy, God, na magawa ang mga bagay na ito. We know that on the cross, O God, tinapos mo ang lahat ng kapangyarihan at kakayanan ng kasalanan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Kaya Lord, sa nakikinig sa gabing ito, sa panalangin ito, O God, touch them indeed at bigyan mo sila ng kakayanan na talagang to confess, to move closer unto you. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. I can really feel the heart of the Lord and the burden of the Lord right now. Sabi niya dito sa last part ng James 4:8, and keep your heart pure and stop doubting. Kapatid, let's make our heart pure before God. At alisin na natin yung pangamba, doubt at pag-aalinlangan sa ating puso't isipan. The Lord wanted us closer and closer more than ever before. Kaya yung mga bagay na pag-aalinlangan at pagdadalawang isip sa puso natin, let go na natin. Let go na natin yung mga bagay na yan. Dahil po, yung pang-apat natin, sabi po sa ating pang-apat na points, put on the garments. Basahin po natin sa Revelation 7:8. Let us rejoice and exalt Him and give Him glory. Ito po yung main verse natin. Because the wedding celebration of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, shining bright and clear, has been given to her to wear. And the fine linen represents the righteous deeds of His holy believers. Hallelujah. Ano pong nais ng Panginoon? To wear the garments. As a bride of Christ, nais ng Panginoon na talagang suot-suot natin yung wedding garment na nais ng Panginoon na meron tayo. Ano pong representation nito? Shining bright and clear has been given to her to wear. Ito yung binigay sa atin ng Panginoon na dapat na suot-suot natin. Purity, righteousness, yung nais ng Panginoon na suot-suot natin. Kasi po, ano pong sabi ko kanina na pinaalala sa akin ng Panginoon? That we are the glory
and presence bearer of the Lord. And at sa mga bagay na ito, nais ng Panginoon na suot-suot din natin yung righteousness, suot-suot din natin yung holiness, shining bright and clear, that everyone will see that we are His radiant bride, that we are the bride of Christ, that we are the representative of the Lord sa mga panahon na to. Sabi dito, the righteous deeds of His holy believers with S. Hindi nag-iisa, ikaw at ako ay parte nito. Ikaw at ako ay kasama dito as a bride of Christ. As a bride of Christ. Kapatid, ikaw at ako ay parte nito. I can really feel the heart of the Lord na gustong-gusto kanyang kasama. Ikaw at ako ay nais makapiling at makasama ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na may maiwan. Balikan po natin yung number 1. Nagsimula ito, it started when we say yes to God. Pangalawa, we must allow the Holy Spirit to transform us into a worthy bride. Pangatlo, the Lord wanted us to spend more time with God. Pang-apat, let us put on the garments. Alam ko po, at alam po nating lahat na napakinggan at alam na natin to. But the heart of the Lord is to remind us. The heart of the Lord ay ikaw at ako ay makasama sa muli niyang pagbabalik. I can really feel the heart of the Lord right now. Nadudurog po yung puso ko na patuloy niyang pinapadama ng mas marami ngayon ang malayo sa Kanya. As the Lord is preparing us as His radiant bride, nais niya na malapit tayo sa Kanya. I can really feel yung heart ng Panginoon na mas marami ngayon ang malayo sa Kanya. The Lord wanted us to go back to Him, to go back to our first love. Kaya, mananalangin po tayo ngayong gabi. Sasamahan tayo ng banal na Espiritu para gawin ang mga bagay na ito. Hayaan niyo po, bago tayo makapag-closing in pray, bago po natin ipanalangin yung mga prayer items, manalangin po muna tayo. Panginoon, pour out the Spirit of the Lord. Pour out the burden of God in our heart as we pray tonight. Give us, Panginoon, the heart who will know you, who will know your burden. Salamat po, Panginoon, sa mensahe at pagpapaalala mo ngayong gabi. Salamat po dahil ang nais mo itulungan at mabalik kami palapit sa iyo. As you are preparing us to be your radiant bride. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. Never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon
Sige po, ipanalangin po natin yung prayer item number 1. Let's pray for the humble and repentant heart to be upon the bride of Christ. Panginoon, lumalapit at tumudulog kami sa inyo at hinihingi namin, O God, na talagang magkaroon kami ng mababang puso at repentant heart, Panginoon, hindi ayon sa kakayanan ng aming mga sarili, kundi it will be led by your Holy Spirit, O God. Ang nais namin na talagang ito ang maganap sa aming mga sarili, Panginoon, at hindi nakikita yung aming mga sarili, bagkus Ikaw, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng kakayanan na magkaroon ng kababaan ng loob at magkaroon ng puso na laging humihingi sa iyo ng kapatawaran sa mga bagay na nagagawa namin, Panginoon. Let the spirit of humility and repentant heart to be upon us, O God. Ang panalangin namin ito, O Diyos, talagang bigyan mo kami ng iyak, Panginoon. Patawarin niyo po kami if, O God, meron talagang nandyan yung proud spirit. If andyan, Panginoon, yung pagmamataas, O Diyos, patawarin niyo kami, O Panginoon, sa mga bagay na ito. Humihingi kami ng habag at biyaya mo na makapagpatuloy, mabigyan ng pusong laman, Panginoon, at pusong mapagkumbaba, O Diyos, O God. Hindi namin kaya ang mga bagay na to kung hindi dahil sa iyong banal na Espiritu, O Diyos. Bigyan mo kami ng kakayanan na magawa ang mga bagay na ito, O God. Panginoon, we bow down before you. Ibinababa namin ang aming mga sarili, Panginoon. Ka talagang umaamin na sa lahat ng bagay, pag hindi ka namin kasama, hindi namin kayang gawin, Panginoon. Gaya ng sabi ni Moses, O God, kung di rin lang namin kasama ang presensya mo, hindi kami tutuloy. Panginoon, ganoon din yung nais namin. Kung hindi lang din po namin kasama ang banal mong presensya, hindi kami tutuloy, Panginoon. We wanted your presence to go with us every day of our life, Panginoon. We wanted your presence to abide in us, Panginoon. Panginoon, ayaw namin yung kasalanan na naglalayo sa iyo, sa amin, Panginoon. Kaya ang nais namin, ang nais ko, O Diyos, ay talagang maging malapit kami sa iyo, na kung saan even your heartbeat, Panginoon, ay naririnig namin, O Diyos. Even yung pinakamahina mong boses, naririnig namin, Panginoon. Even, O God, sa yung bukas ng bibig mo, Panginoon, alam namin yung sinasambit mo. Kaya, Panginoon, ang panalangin namin, ang panalangin ko ay ikaw ay maranasan, ay ikaw ay talagang maramdaman, Panginoon. Let every cry of the heart of every people who wanted to be part of your bride ay maramdaman ang pagkilos at pagsama mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng iyak. Bigyan mo kami ng puso na tanging sa'yo lang. Sa'yo lang umaasa at nagnanais na ikaw ay makapiling. Salamat po, Panginoon. Ito yung panalangin namin. Ito yung panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, ipag-pray natin yung prayer item number 2. Let's pray for the committed and obedient heart to be upon the bride of Christ. Panginoon, as we say yes to you, O God, we are saying yes to commitment. As we say yes to you, God, we are saying yes to obedient heart, O God. Kaya ang panalangin namin, bawat salita mo, bawat ibinigay mo, bawat sinabi mo ay magagawa namin, Panginoon. I am praying for the spirit of commitment and obedient heart to be upon your bride, to be upon your people, O God. Ayaw namin, Panginoon, na kami ay half-hearted, Panginoon, sa pagsunod. Ang nais namin, 100% maibigay namin sa iyo, O Diyos, dahil ikaw yung Diyos na karapat-dapat ng aming commitment at karapat-dapat ng aming pagsunod. Kaya, Lord, let the Spirit
Panginoon, ng katamaran ay mawala ng kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Spirit ng hindi pagsunod, spirit ng pagre-rebelde ay mawala ng kapangyarihan sa aming kalagitnaan, because the bride of Christ is full of commitment and full of obedient heart, O God. Dahil Lord, kayang-kaya naming hakbangan ang mga bagay na nais mo kung ang banal na Espiritu ay kasama namin, Panginoon. Kaya Lord, ang nais namin ay ang pusong sumusunod at pusong kayang magbigay sa iyo ng buhay, O God. Pagpalain mo po ang lahat ng susunod at pagpalain niyo po ang nagnanais na makasunod at makapagbigay sa iyo ng buhay, O Diyos. Let the fire of commitment, let the fire of obedience to be upon everyone who wanted to follow you, O God. At habang sumusunod at sumusunod kami sa iyo, ang sino man, Panginoon, na nagbibigay ng buhay ay dumarating, Panginoon, talaga that we are being Christ-like, O God, sa aming pagsunod at paglago sa iyo, Panginoon. Ang nais namin ay maging kagaya mo, O Diyos. Maging sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon, ang nais namin ay ikaw ay makasama at makapiling, Panginoon. Lord God, dahil kung wala ka, mapapagod kami. Kung wala ang pagsama mo, kulang kami. Kung wala ka, Panginoon, wala rin kami, O Diyos. Kaya ang nais namin ay ang pagsama at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, O Panginoon, aming Diyos Ama. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayanan para magawa ang mga bagay na ito. Sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Prayer item number 3. Let's pray for the Spirit of the Lord to take place as we are preparing for the coming of the groom. Father God in heaven, Creator of heaven and earth, in the name of our Lord Jesus Christ, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit, Panginoon, sa banal niyong trono. Lord, we surrender to you our lives, our thoughts, our ideas, our whole being, Panginoon, our actions, O Lord. Be the center, Panginoon, ng aming mga buhay. Let your Holy Spirit take place sa lahat ng aspeto ng aming buhay, financially, physically, emotionally, Panginoon, materially, even, Lord, in our spiritually, Lord, ikaw ang maging sentro, O Lord. Ikaw ang manguna, ikaw ang mang-alang, Panginoon, sa aming araw-araw, O Lord. You are the King of our lives. And Panginoon, we commit our lives na ikaw lamang ang hinahanap, ikaw lamang ang tanging kailangan, O Lord. As we are waiting for you, keep our fire burning, keep our faith strong and anchored only to you. Patuloy niyo po kaming pag-alabin sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming kausapin sa aming mga quiet time. At Lord, patuloy ka naming marinig at patuloy ka naming papupurihan ng aming mga buhay at ng aming mga labi, O Lord. Lord, may your Holy Spirit empower us to accept and grow in the supernatural life. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to say yes to whatever it is that the Holy Spirit are calling us to do. Stir up within us the fullness of your Holy Spirit na mag-grow ang relationship namin sa iyo, Panginoon, upang mamuhay kami sa iyong kalooban. Fill us with the Holy Spirit at magkaroon kami ng understanding, ng kaunawaan, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa paligid, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa buong mundo, Panginoon, na maintindihan at maunawaan namin na ito, Panginoon, ay nasa iyong kalooban upang hindi kami mawala sa focus, Panginoon, upang hindi kami magreklamo, upang, Lord, hindi kami mawala ng pag-asa, malumbay, Panginoon, at manatili kaming handa, O Lord. Lord, nagtitiwala po kami sa inyo. You work everything according to what is good, what is right, and timely, even if it doesn't seem so to us. Our hearts, Lord, will be filled with your holy joy and excitement for your coming, Panginoon. Holy Spirit, make us ready to see the Lord face to face. Thank you, Lord, for your word. We declare and claim all these things in the mighty, powerful, and sweet name of Jesus Christ. Amen.
prayer item number 4. Let's pray for the body of Christ in the Philippines to unite as one for the coming of the groom. Hallelujah, Lord! Una po sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na lagi nariyan para sa bansang Pilipinas. We praise and honor you for your goodness and greatness sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we come together to pray as one, na maging handa kami sa iyong pagbabalik, Lord, at matatnan mo kami, Panginoon, na iisa. Lord, kagaya ng sinabi mo sa salita mo, nung nanalangin ka, we are your body, and may we be always one with yourself, Panginoon. You have called us to be your children, your church, your body, and you have made us members of one another. Lord, nawa matandaan namin lagi yan dahil yan ay nanggaling sa iyong salita mismo, Panginoon. Lord God, we also pray for your grace and unity within us. Lord, magkaroon po talaga kami ng iisang puso at layunin bagamat kami ay magkakalayo sa ngayon. Help us all to live in godly fellowship and genuine love, and may we be united as one in Christ. Lord, nawa po ay lagi kami maging encouragement ng bawat isa. Lord, magpalakasan kami magkakapatid at hindi magsiraan, Panginoon. We declare that we all grow in love with you. Lord, we also rebuke division, disunity, and discord. In Jesus' name, O God, in our church, family, and nation. Lord, tulungan mo kaming makakapag-live together in joyful harmony and sweet unity, and may we learn to work together with one mind and purpose to lift only your name, Jesus. Lord, alisin niyo po sa amin ang aming mga pagiging makasarili at pagiging mapag-imbabaw, Panginoon. Lord, bagkus magkaroon po kami ng mababang kalooban, spirit of cooperation, overflowing love, gentleness, kindness, O God, that all comes from you. Panginoon, yung mga puso namin ay i-bind mo together in love so that unsaved men, yung mga hindi paligtas, Panginoon, sa paligid namin ay makita ka na lumiliwanag sa buhay namin. Nagre-reflect, Lord, sa aming mga sarili at makilala at madakila ka, Panginoon. Lord, we continue to lift our beloved Philippines to you, our merciful God. Lord, na hindi lang kami yung maging handa sa muli mo pagbabalik, Panginoon. Pagkus marami kami makakasama, Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon, Lord, we declare again, Panginoon, unity amidst everything. Lord, nakikita namin yung paligid namin, kung gaano kagulo, Panginoon, kung ano-ano yung mga nangyayari, at talagang hindi kaaya-aya, Panginoon, sa iyong paningin. Pero Lord, let there be unity in our situations. At ang mga sitwasyon na to, Panginoon, ay gawin mong daan, Panginoon, for the Filipinos to call, praise, know, and serve you, Lord, only in spirit and in truth. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos. Lord, hindi ka nang bibigo, Panginoon, O God. Lord, tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon, at wala pa napapahiya na nagtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito ang aming dalangin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan mo, O Jesus. Amen. Amen! We hope na na-bless po tayo sa mensahe ng God sa gabi ito, and do not forget to apply the Word of God sa ating buhay. Again, this is Dessa, And this is Julie. and thank you for watching JG Abukatansa. Don't forget to like, share, and subscribe. At huwag po natin kalimutan, itap yung notification bell para lagi kayong updated. Bye! Shalom!